Ang Pilipinas ay isang bansa na nagpapakita ng pagsasalita ng kanilang wika. Ang mga Pilipino ay gumagamit ng higit sa 500 wika at diyalekto. Panahon ng ninuno. Tinawag na alibata ang katutubong estilo o sistema ng pagsulat ng mga katutubo sa panahong ito. Ang alibata ay binubuo ng 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig. Ang kanilang panitikan ay isinulat o iniukit sa balat ng puno, kawayan o dahon. Gumamit sila ng anumang matulis na bagay sa pag-ukit o pagsulat ng mga simbolo. Panahon ng Kastila. Noong panahon ng Kastila, ang mga Pilipino ay patuloy na naiimpluwensyahan ng mga dayuhan. Sila ay tinuruan at naimpluwensyahan ng kanilang sariling kultura na hindi naiimpluwensyahan ng kahalagahan ng isang wika. Sa halip, pinag-aralan ng mga praile ang mga katutubong wika ng ibang mga grupong etniko. Dahil ang kanilang wika ay nagsilbing medium ng komunikasyon noong panahong iyon. Panahon ng Rebolusyon. Sa panahon ng propaganda noong 1872, Tagalog ang wikang ginamit sa pamamahayag. Ang konstitusyon ng Biak ng Bato ng 1899 ang nagtibay ng wikang Tagalog bilang opisyal na wika. Panahon ng Amerikano. Ang mga Amerikano ay naggamit ng Ingles bilang medium ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 ay inilabas noong Disyembre 30, 1939 at ang kautusan ay nagkabisa pagkalipas ng 2 taon. Panahon ng Hapones. Ang mga Hapones ay nagpapakita ng paglago dahil ang paggamit ng Ingles ay pinagbawal sa bawat aspeto ng buhay Pilipino. Gamit ng mga Hapones na panturo ay Tagalog sa mga pampublikong paaralan. Ngunit, ang Nipongo o Japanese ay tinuturo din sa lahat ng antas. Sa ilalim ng ordinansa bilang 13, ang Tagalog at Nipongo ay nagpapakita ng opisyal na wika na ito ay makinang, yumabong at umunlad ang wikang pambansa noong panahon ng Hapones.